Updates sa patuloy na crackdown laban sa mga illegal na POGO workers sa bansa at ang ating anti-POGO bill. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yusek Cruz, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Joshua and Yusek March, magandang tanghali sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin. Yusek, update na po sa inyong datos ngayon. Ilan na po ang bilang ng undocumented foreign POGO workers ang nasa kustodiya ng PAOK facility sa ngayon? Kamusta po ang sitwasyon ng mga ito? Well, sa ngayon po, yung mga nasa custody po ng PAOK, umaabot po yan ng kulang-kulang 700. Nagsimula po yan sa 900 mahigit. Tapos po, unti-unti, pinapa-deport na po namin. At sa ngayon po, nasa 700 plus na lang po. Sila po ay nasa custody ng PAOK dito po sa temporary detention center namin sa May Pasay na dati rin pong POGO Hub. Yusek Cruz, ano naman po yung pinakamalaking hadlang sa agarang pagde-deport po ng mga foreigners na ito? Actually, ang ginagawa kasi natin dyan, once na nahuli natin yan, yung iba po dyan, pinapila natin ang kaso. So automatic, hindi po kaagad-agad na de-deport yun. But yung mga hindi naman po napila ng kaso at nahuli lang po sila for violation of their conditions of stay at nagbabiolate sila ng mga immigration laws natin, sila po ay naipapa-deport po natin. At minsan, nade-delay lang po tayo kasi po yung iba talagang ayaw magpa-deport, especially kung sa China po ang destination nila. No? Kasi sa China po, they are not considered as victims ng human trafficking, but they are considered as criminals. So ayaw po nilang magpa-deport. So ang ginagawa po nila, nagpapakaso po sila rito. Halimbawa, mga simple cases lang po ng mga theft, ng mga estafa, o kaya yung mga acts of lasciviousness. Nagpapakaso po sila rito para hindi po sila ma-deport. So yun ho, kaya nagtatagal, sinecheck po natin yan sa NBI, sa Court of Origin, kung saan pinail yung kaso, kung tinitingnan natin kung totoo. At doon nagkakaroon po tayo ng delay. Tapos, siyempre, kailangan kumuha rin po sila ng deportation order galing sa Bureau of Immigration. So, marami pong sinisecure na mga dokumento bago po sila ma-deport, kaya ho medyo nadidelay ng konti. But, yun nga ho, yun nga ho ang sinasabi ko nung nagkaroon ng hearing po sa Congress na dapat to medyo i-fast track natin kasi very alarming na po, nasa 9,000 to 8,000 to 10,000 po yung mga estimated ng Bureau of Immigration na mga foreigners na nandito pa po na dating mga workers po ng POGO. So, yung mga workers po na yan, kagaya po nung sinabi ko rin nung hearing, yung iba po dyan, lalo yung mga nahuli na namin, pag pinapacheck po namin, may mga sakit po like halimbawa po, yung itong huling pinacheck namin, 66 po yung nag-positive sa mga sakit po na HIV, may sakit pong syphilis, may sakit pong hepatitis. So, mga nakakahawa po yun Ito lang po yung mga nahuli namin. Ang pinag-uusapan po natin dito is 9,000 to 10,000 former POGO workers. So, yan ho, pakalat-kalat yung mga yan. So, hindi ho natin alam kung anong activities nila araw-araw at baka ho, imbis na paggamot sila, nagkakalat pa po ng sakit. So, dapat po talaga bigyan ito ng mabilis na aksyon. Kung kailangan pa-deport po kaagad, pa-deport na po natin ito kaysa po makahawa pa ng mga kababayan natin. Yes, Yusek, yan pong nabanggit ninyo na nasa 9 hanggang 10,000 ng mga foreigners na pakalat-kalat pa rin dito. Confirm natin, ito yung mga walang mga dokumento o mga wala ng pasaporte, tama po ba? Opo, kasi po, yan po mga POGO workers before yan. Yung karamihan po dyan, dumaan dun sa mga sistema before na pag ikaw ay nagtrabaho ka sa isang POGO hub, kukunin po nila yung passports mo, yung mga passports nila, kinukuha po yan, para hindi po sila makaalis. So yun yung ginagawang leverage nila ng mga POGO boss para mahawakan po nila yung mga POGO workers nila. So, karamihan ho yan, nung nagtakbuhan po yung mga boss, hindi na ho nila alam kung saan nakalagay yung mga passports nila at hindi ho na ibalik yung mga passports sa kanila. So, karamihan po ng pakalat-kalat dito ng mga dating POGO workers, mga wala pong dokumento.
Opo, nabanggit nga po na ito nga'y banta na sa national security. Kayo po, sa inyo pong perspective, Yusek, ano po yung may mumungkahin ninyong solusyon para maiwasan na nabanggit nyo kanina na may mga sakit pa yung iba dito na baka sakaling makahawa pa sa ating mga kababayan? Sa akin no, siguro siguro mas maganda na bigyan natin ng atensyon, especially although binibigyan naman po ng atensyon ito ng mga law enforcement agencies, but since yan na ho yan na talaga medyo alarming na ho dahil napakarami pa po nila, talagang dapat to pagtuunan na ho ng pansin ito. At hindi ho basta-basta na lang natin pababayaan kasi kagaya ng sinabi nyo, it may be a national security concern or health issue na po. Kasi nga ho, dahil sa kumakalat ng mga sakit, dala-dala po nito mga to. Okay, Yusek Cruz, balik lang po tayo doon po sa issue po ng mga walang passports. So, kamusta po yung pakipag-ugnayan po natin sa mga embassies po ng mga bansa po na kung saan taga doon po yung mga nahuli natin mga foreign workers? Cooperative po ba sila? O ano po, sir? Ano po mamumungkahin niyo po doon? So far, ma'am, lahat naman po ng embassies na kinakausap po ng PAOK, naging cooperative. Like recently, nagpa-deport po kami ng almost 100 po na mga Vietnamese. And very cooperative naman po sila doon sa mga dokumento, special travel pass o pass document na ini-issue po nila. Kasi yung iba talaga walang mga passports. Very cooperative naman po sila. Even ngayon, magkakaroon na naman po kami ng deportation, dito po sa China, 100 plus din po itong i-deport natin sa China. And so far, very cooperative po ang China. Pagdating po, dati po tayo gumagastos para sa deportation nila, yung sa aeroplano nila, ngayon in China na po mismo ang kumukuha ng aeroplano at sila na rin po ang bumibili ng mga tickets. Okay. Yusek Cruz, ano naman po ang mga susunod na hakbang ng PAOK para tugisin ang mga hindi pa nahuhuli? Paano po ba ninyo tinutuntunan yung mga small-scale o guerrilla-style POGO operations na nasa loob ng mga condominiums at private subdivisions po? Meron na po tayong coordination na ginagawa with other law enforcement agencies like the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation, kasama rin po yung Bureau of Immigration. And ang DILG po, naglabas na rin po sila ng memo na inuutusan po ang mga local government unit ni SILG Rimulya na i-report yung pong mga magtatayo ng mga small-scale POGO operation o yung mga POGO operation na gagawin po sa loob po ng mga gated subdivisions o kaya ng mga condominiums. Kasi po, dito po sa batas na ginawa po, yung anti-POGO bill, na inilabas po ng Congress at ng ating pong Senado, talagang mananagot na po pag inalaw pa po ng local government units na magkaroon po ng operation ng POGO sa kanilang mga lugar. Even yung mga private owners ng mga resort, ng mga condominiums at yung mga gated subdivisions. Yusek, may mga naisap pa na po ba tayong kaso dun sa mga may-ari ng property na nagpapaupa dito sa mga illegal operations na ito? At ano po yung masasabi ninyo dun sa mungkahin na dapat panagutin itong mga property owners na nagbibigay ng espasyo sa mga illegal operators? Sang-ayon po ako doon kasi imposible naman po kasi talaga yung sinasabi, lalo na po yung mga pinailan po namin ng kaso ng mga local government officials na nagulat na lang po sila na biglang umusbong yung 36 buildings o yung 40 buildings din po sa isang lugar na hindi po nila alam. At gayon din po, yung mga nagpapaupa po ng mga resorts, sila po yung nakakaalam sila po yung tumitingin kung ano yung operation na ilalagay doon. And napaka-imposible naman po na yung property mo, paparent mo na hindi mo alam yung ginagawa nung nagre-rent. So, sa akin po, sa ngayon po ako na talagang filean po ng kaso itong mga property owners na magpapagamit po at magpaparent ng kanilang mga properties doon mo sa mga small-scale POGO operations. Yusek, sorry, ihahabol ko lang para lang malinawan din yung ating mga property owners para may idea sila. Ano ba yung mga pwede nilang harapin na kaso o yung mga parusa kung sakaling sila man magpaupa sa mga illegal operators at kung sakaling man magmaang-maangan sila na wala silang alam sa illegal na operasyon ng POGO,
na gagawing o nauupahan yung kanilang mga property? Meron po kasi tayo sa batas na na pag inaalaw mo yung allowing a crime to be committed, may kaso po tayo diyan. Tapos parang harboring a criminal kung mahulihan po sila ng mga wanted na mga POGO workers kasi may mga nangyayari po tayong incident na nakakahuli po tayo ng mga wanted person. At the same time, kung inaalaw mo po na magkaroon ng criminal activity doon sa lugar mo, sa iyong pinaupahang lugar, makakasuhan ka po. So hindi ho, nasa batas po natin yun, bawal po yun. Yusek, sa kabila po ng malaki pang bilang ng mga undocumented illegal POGO workers sa bansa, bakit po ba kinakailangang ipansamantalang isuspend ang mga enforcement actions laban sa kanila? Hindi naman po sinususpend yung enforcement action laban sa kanila. Kami lang po yun, yung sa PAOK lang kasi wala na po kaming paglalagyan punong-puno na po yung facility namin. But of course, nandyan pa rin naman po yung NBI, nandyan pa rin po yung PNP, nandyan pa rin po yung CIDG, nandyan pa po yung ating pong Bureau of Immigration. So tuloy-tuloy pa rin naman po yung operation nila. Yung sa amin lang po, talagang for almost 2 months, hindi na po kami talaga nag-operate dahil unang-una, ang dami pong may sakit doon sa, nagkaroon po ng mini-pandemic, USEC March, doon sa aming facility na nagkaroon ng mga lung infection yung mga tao doon. So we really need to stop muna yung pagdadagdag ng tao and igamutin muna namin itong mga may sakit. So far, medyo nakaka-recover na yung iba and unti-unti, baka later magbalik na uli kami sa dating operation namin. Yusek, panawagan niyo po sa Kongreso ukol sa budget o mga batas na makatutulong sa inyong operasyon laban sa mga illegal na POGO operators na ito. Well, ang Congress naman po at ang Senado very helpful naman po. Marami po kaming marami po silang tulong na nagawa, especially po sa pagka-craft itong bagong bill po, yung batas po natin laban sa POGO. Pagdating naman po sa budget, okay naman po kami. Nandiyan naman po ang ating Executive Secretary Lucas Bersamin and siguro yung ibang bagay na lang po as to the coordination, yun na lang po siguro yung paplansyahin namin paglabas po ng batas po talaga. Pag naging formal na po yan, yun na lang po ang gagawin namin, yung how we will put yung mas swabe na coordination among all the agencies na concerned dito sa POGO, anti-POGO operation. Okay, Yusek, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Unang-una, pasasalamatan ko muna po yung mga agencies na kasama namin. Sila po talaga yung bayani dito sa paglaban sa POGO. Kami lang po yung coordinator. Ang karamihan naman pong ginagamit namin sa panguhuli at tuloy-tuloy na nanguhuli is yung NBI, the Philippine National Police, Immigration. Siguro maraming salamat po sa kanila. Sana tuloy-tuloy lang po. And of course, yung DSWD and DOH, katuwang na po namin sila ngayon kasi nung naglabasan na po yung mga POGO babies, yung mga may sakit na mga POGO workers, nakakatulong na rin po namin sila. Sa mga tao naman po siguro tuloy-tuloy lang po tayo sana sa pagtulong niyo sa amin sa pagre-report ng mga POGO operation na nagkalat pa rin po dito sa buong bansa. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.